Mga parokya, grabe po talaga kung umatake ang mga supporter ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte or ng mga Duterte. Bakit kanyo mga kaparokya? Sinabihan lang naman ito na nakakadiri sina Senate President Tito Soto at Senate Pro Tempore na si Senador Panfilo Lacson. At ayon pa dito mga kaparokya ay hindi daw po para sa Pilipino ang dalawang senador. Yan po ang pag-uusapan natin ngayong araw po mga kaparokya. Pero bago natin talakayin yan, ako nga po pala si Mervin, ang tao sa likod ng YouTube channel na Kaparokya TV. Kamusta kayo mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood nyo po ang video ko na ito. So ini-invite ko po kayo mga kaparokya na pakisubscribe ang aking YouTube channel at lubos-lubusin nyo na po. Paki-like and share naman po. Nang sa gayon ay mas ma-recognize po tayo ni YouTube at mas marami pa pong makapanood ng mga ina-upload po nating video araw-araw. So yun nga po mga kaparokya, grabe nakaka-disappoint and at the same time ay nakakatawa ang mga pinagsasabi ng isang solid Duterte patungkol kina Senate President Tito Soto at Senate Pro Tempore na si Panfilo Lacson. Bakit kanyo mga kaparokya? Kasi ayon dito ay nakakadiri daw po ang dalawang senador at di lang yan. Sabi pa dito ay hindi daw po para sa Pilipino ang mga nabanggit na senador. But anyway, sabi dito, sino talaga ang para sa Pilipino? Nakakadiri na si Ping Lacson at Tito Soto. Sweldado, pero hindi kampi sa atin. So grabe yung mga sinabi po nito kina Senate President Tito Soto at Senate Pro Tempore Ping Lacson. Pero mga kaparokya, sa palagay ko hindi para kina Ping Lacson at Tito Soto yung pinagsasabi nito, kundi sa mga senador na kampi ng kanilang sinusuportahang amo. Bakit kanyo mga kaparokya? Dito pa lang sa unang stanza nang sinabi nito na sino talaga ang para sa Pilipino. So sino ba talaga ang para sa Pilipino? Hindi ba sina Senador Ping Lacson ang pilit na pinagtatanggol ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea? Sinong senador ang tila galit na galit at pinagtatanggol pa ang side ng mga China na kesyo kahit hindi na irrelevant ang issue ay talagang pilit na pinaglalaban na kailangan may mapakitang dokumento na atin ang KIG or Kalayaan Island Group. So parang dun palang mga kaparokya, kung maka-Pilipino ka ay ipagtatanggol mo ang Pilipino, pero iba ang nangyayari sa ginagawa ni Senador Rodante Marcoleta. Nasa side po ito ng China. At sino ba ang hindi Pilipino? Sino ba ang merong controversial fund na hindi po mapaliwanag? Well mga kaparokya, hindi pa naman po ito napapatunayan. Subalit kailangan pong magpaliwanag ni Vice President Sara Duterte sa questionable nga pong confidential fund. At sino pa ang mas nakakadiri? Hindi po ba yung mga senador or politikong sinusuportahan po nito na nasasangkot nga po sa flood control controversy? Diba halos lahat nga po ng minority senador ay involved sa flood control anomalies. Siyempre mga kaparokya, kailangan maging concern tayo dito sapagkat pera ng kaban ng bayan ang involved dito. Kumbaga nagpapakahirap ang mga Pilipino na magbayad ng buwis. Nga lang ay kinukurap ng mga politiko tulad ng mga nasasangkot sa controversial na flood control anomalies. Sabi pa nito mga kaparokya, sweldado. Tama, sweldado naman po talaga yung mga politiko ng mga Filipino through our taxes. Di ba parang mas nakakadiri yung pinagagawa ng mga senador na pilit na pinagtatanggol ang mga involved sa korupsyon, lalo na yung senador
na nanggugulo sa Senado na pilit nakikipag-away para lang sa sarili nitong interes. At paano pa kaya mga kaparokya yung isang senador na maituturing natin na nagtatago na si Senador Bato de la Rosa? Yan po ay sweldado ng Pilipino. Pero nasan po siya? Nagtatago po siya. Hindi po siya pumapasok sa Senado. So pinapasweldo natin si Senador Bato de la Rosa nang wala po siyang ginagawa sa Senado. Yung palang mga kaparokya ay nakakadiri na. Kaya para sa akin, ang pinatutungkulan ng Solid Duterte na si Crisette Chu ay yung mga allies ng sinusuportahan nilang si dating Pangulong Duterte or mga Duterte. Well, in fact, mga kaparokya, simula nga po nang maupo bilang Senate President si Senador Tito Sotto ay tumaas nga po ang moral ng Senado. Unlike nung si Cheese Escudero pa po ang naupo bilang Senate President, ay talagang mababa ang trust ratings ng Senado. Pero ngayon mga kaparokya, kahit hindi po perpekto ang Senado, ay maituturing po natin na mas gumanda nga po. Simula ng pamunuan nga po ito ni Senate President Tito Sotto at Senate Pro Tempore na si Panfilo Lacson. Kaya nakakadismaya and at the same time ay nakakatawa ang pinagsasabi ni Miss Crisette Chu kina Senate President Tito Sotto at Ping Lacson sapagkat nagre-reflect po ang sinabi nito sa mga allies ng mga Duterte. Halos lahat nga po ng sinabi ni Miss Crisette Chu patungkol sa dalawang senador ay patama nga po sa mga politiko na kakampi ng dating Pangulo. Kaya sobrang nagsisisi po ako na binoto at sinuportahan ko po yung mga senador na tumakbo sa ticket ng dating Pangulong Duterte. At aaminin ko na nagkamali po talaga ako. Ako po ay dating Duterte supporter pero mas naliliwanagan na po ako sa nangyayari ngayon. Lalo pat yung pinaglalaban ng mga senador na allies nga po ng dating Pangulo ay hindi po talaga sa interes ng mga Pilipino. Unang-una, halos lahat nga po ng senador na kakampi ng dating Pangulo ay involved nga po sa anomalous flood control. At isa pa yan si Rodante Marcoleta na nag-aabogado sa mga diskaya at siya ring kampi sa bansang China. Kaya sobrang nagsisisi po tayo na binoto po natin yung mga tulad ni na Senador Bato de la Rosa, ni Senador Rodante Marcoleta. Kaya kung iisipin natin mga kaparokya, pag yan ay ang tumakbo bilang presidente or vice presidente, kawawa ang Pilipinas. Alam na natin kung saan sila kampi. Nakakatawa yung sinasabi nitong sweldado, no? Lalo na si Senador Bato de la Rosa na nasan ngayon, nagtatago. At kung tutuusin ay awol po ito sa Senado. Pero swelduhan pa rin po ng masang Filipino dahil ang mga politiko, ang taong bayan po ang nagpapasweldo dito. Ang mga politiko na involved nga po sa korupsyon, ang siyang pinapasweldo po ng mga Pilipino. Pero kung titignan nyo po mga kaparokya, sina Senador Tito Sotto at Ping Lacson ay ginagawa po ang lahat ng kanilang magagawa nang sa gayon ay maayos ang bansang Pilipinas, nang sa gayon ay maayos or umayos ang Senado. Aminin natin mga kaparokya, hindi po perfect ang Senado ngayon pero mas tumaas po ang moral buhat ng sina Senate President Tito Sotto at Senate Pro Tempore ang siyang nag-lead sa Senado. Kaya para sa akin, yung pinagsasabi ni Crisette Chu, ito ay para sa allies
ng sinusuportang politiko nito. So kayo mga kaparokya, anong masasabi nyo patungkol nga po dito? Pasensya na po kayo mga kaparokya, medyo nawala po tayo sa content natin or na out of context nga po tayo. Pero hindi po natin maituturing na out of context sapagkat si Senate President Tito Sotto ay isa nga po sa original host ng Eat Bulaga. Siya po ang isa sa founder ng Eat Bulaga na parte nga po ng Tito Vic and Joey. So kayong mga parokya, anong masasabi nyo patungkol nga po sa sinabi ng DDS supporter na ito? Paki-comment naman po sa comment section ang opinion nyo or ang reaction nyo hinggil nga po dito. So hanggang dito na lang po tayo mga parokya. Magsiingat po tayo palagi. Thank you and God bless.